Magandang araw guys, update po tayo tungkol po sa kalagayan ni tatay. Sobrang naluha po tayo guys dahil po napakaraming naluha din po nagpaabot sa atin. Naghingi po ng tulong sa mga kaibigan kung ano po ba ang kanilang magagawa. Kaya naparito ako, nais ko pong ipaabot sa inyo. No? Marami nag-request baka meron pa bang pagbabago sa kalagayan ni tatay Digong, baka po nakarecover po sa kanyang karamdaman po ngayon dahil po marami po nagpaabot na sobrang payat na daw at saka grabing mga sugat-sugat. Itatanong po natin kung meron pa bang pag-asa na aasahan ng mga taong sumusuporta sa mga Duterte ngayon. Grabe guys, pangarap ng mga taong sumusuporta sa kay Tatay Digong, gusto nila makauwi na ligtas si tatay at malakas pa. Kaya nandito tayo, maraming nagsasabi, bakit hindi na konsensya daw si BBM? No? Ang kanilang tatay hindi malibing kung wala naging presidente si Tatay Digong. Totoo naman, di ba? Kaya nandito ako guys, tugunan ko kayo guys, baka meron pang pagbabago. At kung meron pa bang chance na at may pag-asa pa bang makapiling ng Pilipino si Tatay Digong sa Pilipinas na buhay. Kaibigan, maayong adlaw kanimo. Daghang salamat kaayo kaibigan. Gusto kong malaman po sa inyo, kaya nandito ako. Marami pong naluha. Nung nagpaabot tayo kahapon, hindi ko inaasahan, dumami ang mga katanungan nila kung mayroon pa bang Tatay Digong na aasahan pa nila makabalik dito, at kung may pagbabago pa ba ang karamdaman nito kaibigan. Totoo kaibigan. Guys, good news. Pasalamat po ako sa inyo guys dahil po kayo ang nag-request. Kaya naparito tayo. Kung hindi po ako bumunta dito ngayon, hindi natin alam kung may pag-asa pa ba. Mayroon talaga kaibigan. Totoo yan kaibigan. Ano po ba ang nakikita po ninyo? Sabi ng ating kaibigan guys, alam mo itiit, ang oras at ang araw, may panahon talaga na magbago. Totoo po yan kaibigan. Kumusta po? Ano po bang kalagayan ni Tatay Digong po doon ngayon? Maraming salamat. Tinignan po ninyo pala. Guys, tinignan po nila kaibigan si Tatay Digong. May pagbabago po daw ang kanyang karamdaman po ngayon. Okay na po si tatay. May pagbabago. May nagbago talaga guys. Si Tatay Digong ngayon, medyo okay na naman po ulit. Pero kaibigan, gusto ko malaman, may chance pa bang makakabalik po talaga? Kasi naawa po ako sa mga tao ngayon nag-request, nagmamakaawa sa inyo. Kung meron po ba kayong maitulong. Ito ang sabi ng ating kaibigan guys. Hintayin po natin sa taong ito. Malalaman po ninyo ang totoong mangyayari. Kung hindi makabalik si Tatay Digong ngayong taon na ito po ang pinakadelikado sa kanyang buhay, no? Kung pumatong man ng 2026, ito po yung masamang pangitain para kay Tatay Digong. Totoo yan, bakit po kaibigan? Salamat naman po. Guys, kung makabalik si Tatay Digong ngayong taon na ito, ibig sabihin yan, meron kayong aasahan na pagbabago at mawawala ang inyong kalungkutan. Ang haba naman po yung... Ito ang sabi ng ating kaibigan guys. Balikan mo. Kaibigan. Salamat naman po kung ganun. Guys, sabi ng ating kaibigan hintayin po natin ngayong taon na ito. Nakita ng ating kaibigan na may pagbabago. Asahan natin guys, sabi ng ating kaibigan. Tulungan natin, manalangin daw. Alam natin guys na ang tao talaga may chance pa rin tayo guys. May chance pa na magbago at pwede makabalik si tatay. Salamat naman po kaibigan. Kaibigan,
Oo, ganyan talaga. Oo, guys, hindi lahat guys, no, ng kasalanan ng tao kahit gaano pa karumi. Kung may pagbabago talaga, pwede po yan malagpasan ni tatay ngayon guys. Makakabalik si tatay po daw, sabi ng ating kaibigan. Hintayin po natin. Ang pinakadelikado dito, pag tumungtong ng 2026 na taon, ibig sabihin nito, masamang pangitain ito sa buhay ni tatay. Pero nakita po yun talaga kaibigan. Ngayong taon na ito, may pag-asang makakabalik po si tatay digong na buhay. Salamat naman po guys. Sabi ng ating kaibigan, inestimate po niya guys, na nakikita po niya talaga ang magaganap. Ngayong December, nakita ng ating kaibigan, may pag-asang nakikita si tatay na makakauwi si tatay. Kung makatawid siya sa 2026 na taon, posibleng may masamang hindi maganda. May masamang mangyayari na hindi maganda. Yun po ang tandaan nyo. Salamat naman. Guys, may pag-asa. Pwede pa kayong sumaya dyan. Yung mga taong nalulungkot sa mga balita dahil po sa kalagayan ni tatay. Kapag makatawid si tatay sa 2026 na hindi pa rin siya makabalik, ibig sabihin yan, buhay ang kanyang itataya po doon. Dahil sa stress, no? Pero ngayong taon na to, sabi ng ating kaibigan, meron siyang nakitang pagbabago na makakabalik si tatay dito, makakauwi. Abangan nyo guys, surprise siguro yan. Nakita lang ng ating kaibigan na may pag-asa na makabalik si tatay Disyembre o Oktubre. Hintayin po natin ha. Kaibigan, salamat po sa mga impormasyon. Oo, maraming salamat sa inyong pagpapaabot dahil napakaraming tao ngayon na humihingi ng tulong na sana ay makabalik pa si tatay na buhay. Guys, huwag kayong mag-alala. No? Kahit hindi man nakikita ni tatay ni Tatay Digong ang mga taong sumusuporta sa kanya, pero alam po ng mga anak niya na ito ay napakarami. Grabe. Mga OFW, ang dami po mga taga-ibang bansa na nanirahan po doon ng mga Pilipino. Grabe ang kanilang pagmamahal. Ito po ang update po natin sa ating ex-president na si tatay. Makakabalik si tatay, buhay pa siya. Sa taong ito makakabalik. Pero kung makatawid siya sa 2026, ito po ang laban niya sa buhay niya doon. Masamang pangitain yan. Kaya salamat po sa inyo kaibigan. Abangan na lang po natin guys kung anong mangyayari po dito.